Live ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras natin kasagayan, in punto alas 4. Maupay naman nga kulop sa iyong atanan, kumusta na kamo? Welcome sa nga ito na programa ang Billboard Radyo Periodiko. Samtang ada kamo sa iyong tagsa-tagsa nga panimalay, nagkakape o nagmimerienda. Duyugan niyo ak sa siningaton programa para may baro kamo sa mga dunudulaing nga mga notisya, nasyonal, baga man nga nagkakapot kamliwat dyaryo. Damit pamati ka mo sa mga panitabo sa aton nasod sa Pilipinas. Kapod ko sa kontrol si Monet Capitelio Perito ngan si Engineer Joven Cardenas. Ini naman iyo ubos nga surugon sa ganginan iyo makakaupo Jean Navilon. Posisyon sa pag-alto sa korupsyon ani gino-offer nga posisyon kay Torre
sigun kan DILG Secretary John Vic Rimulya. Ginpayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga igin-oferan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. siya na PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa posisyon sa gobyerno na may kaugnayan sa pag-ato sa pangungurakot, anomalya. Ini ang ginpayag ni Rimulya sa report kakulok nga law usa ka law kauman patalsikon ni Marcos sa pwesto bilang PNP si Torre ngan ibutang si OIC Chief PNP si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sigun kan Rimulya waray sira personal nga delito sa Pangulo kan Torre. Ang magkaiba nga pananaw daw parte sa puder sa PNP Chief sa pagbubutang o pagbalasa sa mga hatagas na opisyal sa kapulisan. Nga iba sa pananaw sa National Police Commission NAPOLCOM ang naging rason para kuhaon si Torre sa posisyon. Ginpatuman daw sa tunaglabay ng Administrasyon Duterte ang nasabi nga sistema sa nga ginpapasagdan ng PNP Chief ang magbalasa sa mga tagas nga posisyon sa PNP nga dirigin papaybaro sa NAPOLCOM. San pakianhan siya ni Pangulo Marcos parte sa sininga isyu. Siring ni Rimulya nga ginrekomenda niya nga ibalik sa anay daan ang sistema para may tama ang sayop ngan utro pakusgon ang institusyon. Ex-officio chair sa NAPOLCOM si Rimulya bilang sekretaryo sa DILG nga nakasasakop sa PNP. Parte sa posisyon nga igin-offer daw ni Pangulo Marcos Torre. Siring ni Rimulya, it has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the President still really believes in General Torre. It is still enough that he be offered a position to fight corruption and to investigate corruption, dugang paniya. I think that shows you that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. Tulong pa ni Rimulya. Samtang siring ni Torre nga nakabakasyon siya yana nga waray siya hinanakit, waray siya sama ng loob sa pagkatanggal niya bilang hepe sa PNP. Nag-leave up, which I will do. I think this will be the second time in my career. Ikadua ka beses sila na siya nag-leave sa bugos nga serbisyo niya sa paging polis. I'm thinking about how long it will be since it is for the approval of the Chief PNP. I'm planning to use the maximum leave authorized, my vacation leave, my service leave. Siring ni Torre saan may interview sa media saan kumadto siya sa Kamara de Representantes kakulop. Saan bisitahon niya si maumayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima. Inbisita niya si De Lima tungkol kay saan lumingkod siya nga Chief PNP. Si De Lima ang kauna-unahan nga bumisita sa iyo opisina. Obviously, I need the time. I need the time off. I also need the time off to answer reporters, tiyaw pa niya. San pakyanan kung ginsuportahan pagyapon niya ang Pangulo baton ni Torre, of course. Wala kong sama ng loob. I'm a good soldier, dugang pa niya. Kundi nagdirin siya isumat kung ginupiran siya sa posisyon sa gobyerno. Kan kung kakarauton ba niya ini sumala sa iya mas makaupay nga magditigan ang opisyal nga pahayag digan sa Malacanang.
iba pa naton nga balita, babae nga pulis ginmulis siya daw sa duwa nga iya iga si pulis sa sulod sa pulis mobile sa Marikina. Gindisarmahan nga ginpailarom sa preventive custody ang duwa nga kalilakinan nga pulis. Oman siray reklamo sa nigasinira nga pulis nga babae nga ira daw ginmulis siya sa sulod sa patrol car sa Marikina. Ang mga suspect gindiwara ang akusasyon sa iya. Sa ira. Sa report, kakulok ginsiring nga magkakilala ang tulo nga magkakaupod sa usa nga unit. Naitabo daw ang panmulis siya sa biktima sa tunggabi sa Agosto 17 sa sulod mismo sa police mobile. Ginaligar nga ginsakay siya sa duwa niya nga kaupod sa unit sa Marikina nga nagparada sa rasa usa nga lugar nga didto na hitabo ang ginaligar nga pagmulis siya sa babae nga pulis. Ginaligar ito nang ginkaptan siya sa kaupod niya nga pulis sa masilan nga parte sa niya lawas sigun kang Police Brigadier General Aden Lagradante, District Director, Eastern Police District. Ang nabasa ko sa amo niya, reklamo is only hinipuan siya but as to the sexual act, hindi pa malinaw dugang sa opisyal. Tira ka daw kaadlaw naglabay ang tis. Nagsumat ang biktima nga nag-file sa reklamo kontra sa iya mga kabaro nga pulis. May ginsiring sa iya nga aton layni. Then after that, after several days, dito na na-realize ng biktima o complainant nga siya ang kinanglan magsumbong sa ring pa ni Lagradante. Iginbalhin anay sa Eastern Police District ang babae nga pulis samtang iginhimo ang investigasyon sa iya reklamo. Maayos naman daw ang kamutangan sini miskin nagtitinangis nga masurubon sa iya gindangatan sigon sa opisyal. Samtang adana sa preventive suspension sa Marikina Police, ang duwa nga ginreklamo nga pulis nga may ranggo patrolman nga staff sergeant. Gindiwara daw sa duwa ang paratang kontra sa ira sanglit tutukibo na nira mga naging galaw siton nga adlaw nga may tabo ang ginsasiring nga panmulis siya sa iga si pulis nira nga babae. Insiring ni Lagradante nga papailan nira sa administrative nga criminal charges. Ini nga duha nga pulis atak na nga mapamatudan nga ungod ang neligasyon kontra sa ira sa babae nga pulis. Onse minutos na naglabay sa alas 4. Paghatag sa iba nga kahulugan sa mga pulong na ulang sa maayos nga komunikasyon. Sa nga Hunyo, nakakabot sa reaksyon tigan sa pira nga Gen Z netizens. Ano sa nga sikat nga broadcaster sa iluwas niya ang pulong nga bimbang sa iya programa. Para sa mga Gen Z na iginsusumpay nira ang nasabi nga pulong parte sa pagkikipag-sex. Samtang sermon o gulpi ang kaulugan sini para sa mga nayuna nga henerasyon nga mawa na sa pinsar liwat Santos ang broadcaster. Paano ba nakakapekto sa komunikasyon sa mga Pinoy ang pag-amayada sa ibang kahulugan sa sininga pulong? Sa eksklusibo nga interview sa GMA Newsline, iginspikar sa National Artist for Literature nga si Virgilio Almario,
nga paghimo sa mga kaluguringon nga pulong o jargon san iba-iba nga henerasyon ang itatabuluwat sa ibang nga nasud dirila sa Pilipinas. Naghimo sira sa kaluguringon nira nga jargon para maiba o diri nga ni diri sira matandaan, diri sira mahinunduman, diri may baruan at tunira o ginharampangan sa mga nakalalagas. Saglit aton mga younger generation naghimo sa kaluguringon nira nga pulong siring ni Almario. Kabaraka niya ginpauso nira sa ton iya kabataan ang pagbabaliktad o pag-iba sa spelling ng mga pantig sa mga pulong. Bagay nga patok pagyapon tubtubya na aniba. Pero pa sa mga ginagamit nga pulong sa mga bagong henerasyon niya na ang Lodi nga ginbaliktad nga idol, sa kalam nga makusog, Omsim nga ginbaliktad nga mismo. Ang pagbabaliktad ang permi ginhimo sa makaruyag nga diri sa radayon maintindihan. Pulong ni Almario nga gintagan doon nga miskin baliktaron ang pulong, waray naman mag-iba ang kahulugan. Natipa kasi si Almario nga tagan sa bago iba nga kahulugan ano sa nga pulong. Pero itong nangyari dito sa Bimbang, pambihira yun eh. Na yung wika ang ginagawa nila, binabago nilang kahulugan. Siring paniya. May binago rin sila roon. Binago nila yung spelling, Bimbang. Ginawa nila Bembang. Para kanal Mario, diri ni nakabulig sa komunikasyon ng pagtitigangan sa miscommunication o diri pagkaintindihan. Yung aking palagay, hindi maganda for communication yung ganon. Sasabihin yun na ang meaning na nasa isip ay yung lumang meaning ng nakarinig naman ay iba ang meaning. Magkakaroon ng miscommunication. Hindi maganda yung ganon. Una sa national artist. Example sinin pare, baliktad, irap. Mao yun yan pag bago sa iba nga pulong. Kung lingwahe, communication ang ay mag-communicate ka. Kung maghimo kam sa kalugaringon niyo nga language, mag-communicate kam sa kadawsa. Pero diri nag-miscommunicate ka sa iba, diri maupay, dugang paniya. Tahap ni Almario, ginliwanan san an I sa usa nga pulong, agud magpayag sa emosyon, sugad sa hanip. Nga insekto ang naging pagdayaw sa hanep. Pwede nga mao iton ang naging tinikagan sa bimbang, sanglit naging bembang. Labot pa sa posibleng aging bipinsar sa mga bata niya na nga magkapareho may pisikalan ang duwa nga kaulugan sa pulong pero magkaiba na ang pagi. Sugad sa bimbang, may ibang kaulugan na luwat yan na ang pirang Gen Z ng millennial sa pulong nga awit. Nakatumbas ang kanta. Kundi na ginhalipot na inisan aw sakit na nagpapakita sa pagkadismaya o pagkasawi. Ang alam ko riyan, pag inawitan ka, ibig sabihin may hiningi sa'yo. Inaawitan ka ni boss. Nangaawit yung pulis, ibig sabihin mahinang lagay. Isplikar ni Almario sa unang pagkaibaro niya sa kaulugan sa awit ngan karuyag singon, may karuyag o karuyag aruon. Yung mga ganyan, hindi ko kursonada yan. Napaka-traditional siguro sa isip ko. Pero nakakalito yung mga ganyan. Hindi magandang gamit sa wika yung ginagawa nila na yan. Siring pa niya. Sagdo ni Almario, pwede gamiton ang pulong nga aw kit imbis nga awit. Ba't di pa nila sabihin aw sakit o di kaya aw kit? At least hindi awit. Hindi makakabuo ng ibang salita, pulong pa niya. Ibang salita ang nangyayari para hindi ka ma-misunderstood.
Kung magpakyana, nanon karuyag singun siton? Ayun, saka mo ipapaliwanag. Pero kung awit, wala. Baka nga ang meaning pa yung kamukha ng sinasabi ko na may hinihingi. Samtang waray nakikita nga problema si Almario sa anyari o anyare na nagtigang sa ano ang nangyari. At siya rin mismo ang ginagamit ito. Yan na nga rin mga Gen-Z, mga bagong mga tubo. Miskin nga ni an oh my God, ginhimo na nga OMG. May na ito ne. Ako minsan kapag nanluloko, ginagawa ko rin yon. Anyari. Pero okay lang, maliwanag yun eh. Tsaka hindi ka nagbago ng kaulugan. Sino-short mo lang, explicar niya. Pagpaklaro naman ni Almario, diri tanan nga kabataan niya na nadungan sa uso. May mga kakilala daw siya nga millennials nga diri sira na abuyon sa paghatag sa bago nga kaulugan sa pulong. Sigun kan Almario, nakaranas lawat siya sa pakigugnayan sa mga tao sa social media nga gingagamitan siya sa mga pulong o lingwahe na diri niya naintindihan. Hindi lang miscommunication yon, kundi talagang pagsasadya sila na lukuhin ka through language nila. May mali sa intensyong ganun, hindi maganda. Ano ang magiging kahulugan nun? Pagtatawanan lang nila yung hindi makaintindi. Saring pa niya. Isang pa man natuod si Almario nga fadla ang mga sugad nga pulong nga mawaraliwat tungod sa ginatawag niya pagiging exclusive. Exclusive, diri inclusive. Ang lingwahe angay maging inclusive, siring ni Almario. Sa usa niya nga post sa Facebook, igin sumat ni Almario nga pwede diri marauton sa linguist tasero ang paghatag sa bagong hakulugan sa kalugaringon nga depensa nga may kalayaan ang mga mulupyo nga forma ang pulong ng bayan, subay sa ira karuyagon ngan panginanglan. Pero pakyana niya, tub-tub diin ang kalayaan, ngan waray ba ini limitasyon o tubtuban? Danay na ipinsar ko ngan sugan nga panitabo, ang nagpapagrabi sa generation gap. Unan kada henerasyon ang magpipirit magimbinto sa kalugaringon nira nga pulong para ilain ang nira kalugaringon sa ira kaganak. Diri ba na igin ulang ini sa matalik nga komunikasyon ngan pagkaintindihan sa duha nga nagkasunod nga salinlahi san mga anak ngan mga kaganak siring paniya. Itataas ko pa, hindi ba naibubunsod na ganitong kalayaan ng higit na miskomunikasyon at siyang sanhi ng maraming away at alitan na mundo sa mundo ngayon, dugang paniya. 20 minutos na naglabay sa alas 4, mabalik ka. Kauman sa mga pahibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Luzon, Visayas.
tapat na ulat sa nagkakaisa nating ipagdiwang ang buwan ng wika at ipakita ang gilas ng ating mga sariling salita. Ito'y mahalagang bahagi ng haliging nagpapatibay ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga tunay na Pilipino. Ipamalas natin ang ating pagmamahal sa ating lingwaheng kinagisnan at ipagmalaki natin ang ganda ng wikang Pilipino. Kasama ninyo ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas na nagbibigay pugay sa ating pambansang wika. Oras, 23 minutos naglabay sa alas 4. Sa opinion page sa Abante Tonight, Pizzado, Agosto 24 sa Dubong Domingo, nung siningap pahayagan, kapayapaan o digmaan, kahimyangan o gerra. Yan ang tuig 2025. Gindudumdum naton ang pan-80 anyos nga anibersaryo san paghuman san Gerra Mundial numero 2. Ikaduha nga gerra pankalibutan. Usa nga makasaysayan nga pagmadinaugon kontra sa pasismo. Kadungan sini, igin sisilibran liwat ang pagdaog sa China sa gerra san pag-ato sa pananakop sa Hapon. Sa mga paypay san kasaysayan, makikita kung paunan o ang Pilipinas ngan China ang magkaupod nga bumakdaw kontra sa agresyon. Kausa sa mga progresibo nga pwersa sa bugos nga kalibutan. 8 kadekada na ang naglabay, kundi ang hinumduman san sakripisyo ngan pagkakaurusa ang nagpapabilin nga buhi sa bulig san mga nasod ungay sa anti-pasista nga alyansa, ungay ang China, na itindog ang United Nations nga naisurat ang UN Charter, usa nga pundasyon san pankalibutan nga kahimyangan ngan kauswagan. Sugad san yakan ni Presidente Xi Jinping ang mga naka-eksperyensya san gerra ang mas nga naghatag importansya sa kahimyangan. Saya na nagpapabilin nga tangkod ang China sa prinsipyo san mahimyang nga pag-uswag. Bilang nag-usahan nga nasod sa 5 nga nuclear weapon states nga nagsaad nga diri una gagamit san persa kusog nuclear arms. Usalawat ini sa pinakadako nga tag-contribuer san peacekeeping operations sa United Nations. Yan na, otro nga ada sa sangandaan ang kasaysayan san katawhan sa bugos ng kalibutan. Sa tubangan san nagtitika grabe, nagtitika paso nga krisis, dara na gihapon san konserbatibo nga pagtuod nga global hegemony san mga western countries. Kundi gadungan sini, nautwal ang boses san Global South, pinagi san BRICS, Shanghai Cooperation Organization, ngan Belt and Road Initiative. Ang boses san mga nauswag nga nasod ang diri na pwede igbaliwara. Ang pakiana sa naton panahon, kahimyangan o gerra, operasyon o banggaan, ini na inginanglan san kolektibong nga baton, tigang sa tanan nga mga nasod. Angay naton dumdumon ang mga sakripisyo nga ginhimo san Pilipinas, China, ngan san mga pwersa san hustisya, katarungan. Igin papakita san kasaysayan ngan militarismo, ngan hegemonya, ang diridalan pakadto sa kahimyangan ngan tinuod nga kauswagan. Imbis an pananagutan, hustisya, ngan makabuluhan nga pagbabago an angay igduso. Pinagi san abrido nga dialogo,
makatarungan nga patakaran, nga aktibo nga pagpartisipar sa kada sektor. Pwede naton igduso anusa nga kalibutan nga tinuod nga nagsiserbi sa kaupayan san nga tanan. Amad to ang opinyon sa Abante Tonight, August 24, 2025 issue san sining pahayagan. Nga di naman kita sa column ni Benji Alejandro, The Bench Files, dinigyapon sa periodiko Abante Tonight, August 27, 2025 issue, Kaalyadong Pasanin. Samtang padayon nga ginduduso sa White House ang mga inisyatiba pankahimyangan sa Ukraine, kapansin-pansin ang klarado nga kawad-an kawara san interes san administrasyon Trump sa paghatag san direkta nga bulig militar sa Kiev. Mao ini ang kapitulyo sa nasod Ukraine. Sa sugad nga kamutangan, ang bugat nga garastuson pinansyal, ang ginilauman nga papasanon sa mga nasod nga kaapi sa European Union. Usa nga pitad nga baga gintuyo nga ipasa sa Estados Unidos. Maupay pasadto sa rehimen ni Biden. San si Biden pa ang presidente sa Amerika. Regular nga bulig pinansyal ang nakakarawat sa Ukraine. Pero yan na, panahon ni Trump, waray na. Halot na si Trump paghatag sa bulig pinansyal sa Ukraine. Imbis maghatag sa bulig, plano sa Washington nga ibaligya ang mga armas sa Ukraine sa masataas nga presyo. Pinagi sa mga inatawag sini nga junior partners. Sa sini nga proseso, ginbabaliwara ang kaupayan sa mga kaalyado sini nga Europeo. Nga baga igintuturing nala bilang tagapamagitan sa negosyo militar. Diri maililikaw ng mga pitad sa Amerika ang gingagabayan sa interes ng kalugaringon nga industriya sa depensa. Imbis nga isa lang alang, imbis nga kitaon ng kahimyangan, mas gintatagan importansya ang kita. Tikang sa pagbaligya sa armas, pagbalhin sa armas ng higamit militar, pakadto European Union para sa Kiev. Sa ilarom san kasunduan, ang mga produkto nga European Union nga masulod sa Amerika, ang papailarom sa 15% nga taripa. Usa nga klarado nga pabor la sa ekonomiya sa United States. Samtang ginabrihan sa Europa ang mga merkado sini para sa mga produkto sa Amerika, nga baga usa nga pitad pakadto sa mas halarom nga dominasyon. Panuyo sa White House nga paluyahon ang Europa ngan pasundon ini sa mga dikta pan-ekonomiya. Sa ilarom sa administrasyon Trump, ginpipirit sini nga bayaan nga mag-usahan ang European Union sa pag-atubang sa mga ayat sa panrehiyon seguridad. Usa nga estratehiya nga nagpapakita sa pagharayo sa anay konsepto sa kolektibo nga pagkakaurusa. Maupay nala kay ang batasan sa presidente sa Russia nga si Vladimir Putin nandiri pareho kan Hitler. Kay kung puro pareho kan Hitler ang batasan ni Russian President Putin, sigurado nga masasakop na niya ang Europa. Bugos nga Europa kung ada si Trump laghihapon ang presidente. Ay puro sila diri maupay ini si Trump. Diri nabulig, diri nagkukontra nga diri ginbabalabgan ng paghasik
san karahasan san Russia. Damo nga mga progresibo nga pwersa sa Europa ang nagsususon sa sugad nga klase san relasyon para sa ira. Iniyan usa nga makarawod nga pagsuko, pagsurinder sa poder sa Amerika. Diri na malalauman ang Washington sa pankalibutan nga usapan. Labi nga maihan na siniging gagamit ang taktika nga divide and rule. Sa luyusan mga pagharampang sabot nga sa Amerika ngan Rusya, ungay ang pagmimiting ni Trump ngan Putin sa Don Agosto 15, 2025 sa Alaska. Nagpapabilin nga tagamasidla ang Brussels ngan London sa usapin sa Ukraine. Sa multilateral nga pagmimiting sa Don Agosto 18, 2025, waray liwat naging influensya ang Estados Unidos sa Moscow nga o sa iba pa nga partido. Sa tubangan san sininga panhitabo na lutaw ang pakyana. May rason pa ba nga maggastos, makatadungan pa ba nga maggastos sa dako nga kantidad tigang sa buhis san mga mulupyo san European Union para sa gerra nga diri pabor sa Kiev? Ang bulig sa European Union ang nahingadto sa matindi nga pagkamatay. Pag-ihasan gerra nga negatibo nga epekto sa ekonomiya sa mga nasod nga miyembro sini. Diri liwat talwas ang mga nauswag developing nga mga nasod. Kaupod na ang Pilipinas sa mga krisis nga durot sa dilito. Mas ginpili ni Trump ang direkta nga pagharampang kan Putin nga nagdiri nga magpatupad sa kadugangan nga sirot sa Rusya. Samtang padayon ang Brussels sa pagpapataw sa mga waray pulos nga sirot parusa nga labila nagpapagrabi sa trahedya sa Ukraine. Sa pakipag-ugnayan sa Pilipinas sa Amerika, angay pinsaron sa gobyerno ang tensyon sa nga sa Washington, Brussels nga London. Sa tubangan sa utro nga pag-apiki sa Amerika, pag-utro nga pagsarangkay sa Amerika nga Russia, nga naggagrabe nga sitwasyon sa gerra, naangayla nga utro surion sa Manila an ini nga patakaran pangawas, patakarang panlabas. Tanahon na, agud pakusgon ang ugnayan sa Moscow sa larangan san kalakalan, enerhiya, agrikultura, ngan iba pa. Amadton kolom ni Benji Alejandro The Bench Files sa Payagan Abante tonight. 35 minutos naglabay sa alas 4, mabalik up, kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paliwanag
ipaliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Alright, 38 minutos naglabay sa alas 4. Kadita sa kolom ni Marlo Darisay, nagkagulatan talaga noong Lunes. Saan ginliwanan si Torre? Sa iya kolom, ayos ba? Sa periodiko Abante Tonight, August 27, 2025 issue. Sa luyo sa niya halarom nga impluensya, nga klarado nga klaro nga kontribusyon. Ang pagpasaliwan kan General Torre, ang pwede nagpapakita sa nusa nga dako nga pag-iba sa direksyon o estratehiya sa sulod sa pamunuan sa pambansang pulisya ng Pilipinas, PNP. Damuan ang hisiring. Bakit nga ba? Kaya nano ba nahitabo yun nga ginliwanan si Torre? Nano ang tinuod nga rason sa luyos ang tigda nga desisyon sini? Di rin na ba magpapasigi ini nga maupay nga nahimo yan na ni Torre nga sunod lasan 5 minutos dayon masulpot ang pulis kung pananglitan ada ka, gin-kidnap ka, gin-hold up ka, o gin-usang daraga, gin-lugos, adadayon, waray mag 5 minutos, adadayon ng pulis. Waray na ba ini, di rin na ba ini magbabadayon nga 5-minute response sa PNP. Yan na nga waray na si Torre. Ang Malacanang, sa usang nga halipot nga pahayag, ginbanggit la, ang pagpapaikot ng mga tauhan o pagsasaayos ng mga prioridad sa seguridad bilang mga rason. Kundi umiikot ang tira nga posible nga halarom nga rason sugad san diri pagabuyon sa igbaw sa mas poderoso. Kuno mga dilito sa pamaagi o pwede nga ba usa nga strategic move para ibutang ano sa nga mas gintatapuran nga tauhan sa pwesto. Samtang sa hanay san PNP, nagdurot ini san halo nga kay pausa, kabaraka, ngan nakalasan sira. May mga naglalaom nga magdadaray ni san posible mga pagbabago. Samtang ang iba naman, nababaraka sa kawadan san kasiguraduhan nga stability sa pamumuno. Pero ang pakyan nga ni, ayos ba ito? Maupay ba yun nga itabo? Sa luyusan nga tanan, diri maililikaw nga ang ligasiya ni General Torre, ang magpapabilin nga klarado sa kasaysayan sa PNP. Ang iya estratehiya, ang ginkilala diri la lokal, kundi maging sa internasyonal nga mga forum sa pagpapabilin sa kahimyangan, kundi sa kalibutan sa serbisyo publiko, labi na sa larangan san masalimuot ngan pampolitika. Sugad san PNP ang mga naglabay nga pagmadinaugon ang termina diri sa dang agud masiguro ang seguridad sa posisyon. Ang pakiana nga nagsusumpay sa kadaman. Balido nga ba ang mga tahap san politika behind the scenes? O ini ang simple nga pitadla para sa mas dako nga pagbabago ngan reforma? An ini nga galawan, an nagsasalamin sa mas haluag nga pattern sa administrasyon. An malaksi ngan tigda nga pagsasaliwan sa pwesto sa mga ada sa poder, agud ipabilin ang kontrol ngan alignment sa yana nga agenda. Ini daw ang dirila parte sa kakayahan o accomplishment kundi parte sa loyalty
katangkod ng strategic positioning. May pera naman nga nagsisiring nga pwede may masilan nga operasyon o seguridad nga isyo nga naging sinyalis ang desisyon. Usa nga bagay nga diri kaya ilantad sa Malacañang san hayagan tungod sa paiging sensitibo. Sa kaawrian ang pagsaliwan kan General Torre, ang nagpapakita sa kamatuuran sa larangan sa public service. Waray posisyon nga permanente. Nga poder ang pwede mawara sa usala kadali. Kundi mas sa mga intriga ng politika, ang ayat ang nagpapabilin para sa iya, nagsaliwan sa iya. Kung paano iduduso ang natikangan, ngan kung paano pa pakukusgon ang pagtapod sa publiko sa usa nga institusyon nga padayon nga sumusubok nga magserbisyo sa tangkod ngan maupay. Para sa taong bayan, ang pagbabago ang pwede magdurot sa kabaraka, kakulba, kundi pwede liwat maghatag sa bago nga paglaom. Unta sa direksyon nga mas talwas, nga mas maayos nga nasod. Amad to ang kolom ni Marlo Dalisay, ayos ba? Nagkagulatan talaga noong Lunes sa payagan Abante Tonight, August 27, 2025 issue. Sa kolom naman ni Arnold Clavio, tilamsik ni Igan, hindi nakakagulat na hatol. Sa Abante Tonight, August 26 issue ni Arnold Clavio, tilamsik ni Igan. In a very real sense, the world no longer has a choice between force and law. If civilization is to survive, it must choose the rule of law. Sa kamaturan, ang kalibutan ang diri na diri na gud angay nga magpili sa butnga san pwersa ngan balaod. Kunan sibilisasyon an matalwas kinanglan nga pilion an balaod. Rule of law. Siring ini ni Dwight Eisenhower. Damo ang nagulat sa naging desisyon sa Malacañang nga liwanan si General Nicolas Torre III bilang hepe sa Philippine National Police, PNP. Pero angay, ginilauman na ini ni Torre nga may gin casualty siya sa naging mando niya nga balasahan sa PNP. Inian kahuman nga waray suportahe sa Napolcom ang naging aksyon ni Torre. Ang Napolcom, pinagisan Resolution 2025-0531 nga may pitsa Agosto 14, iginmando sa pamunuan sa PNP nga ibalik si Lieutenant General Jose Melencio Nartatis bilang Deputy Chief of Administration, nga si Lieutenant General Bernard Banac bilang Area Police Command Western Mindanao Commander. Naiuna sini sa itong Agosto 6 nagpagawas sa mando si Torre nga magliwan sa pesto sira Banac nga magbalyo sa pesto sira Banac nga Nartatis. Pero isplikar sa Napolcom anuman nga pag-assign, pagtatalaga, pagbutang, ngan utro nga pag-assign sa waray pauna nga pagsusuri ngan kumpirmasyon di kang sa Napolcom ang maituturing nga diri epektibo. Kung diri masugot, ang mga responsable nga opisyal sa mando sa Napolcom sira ang matubang sa sirot administratibo. Por lo menos napulo pa nga tagas ng opisyal sa kapulisan ang kaupod nga ibalhin basar sa mando niya ni Torres ang waray konsultasyon sa Napolcom. Sa resolusyon, ginbanggit liwat sa Napolcom ang poder sini nga maghimo sa administrative control ng operational supervision sa PNP ilarum sa Republika Acta 69-75 on DILG Act. Ginbanggit pa sini nga samtang ginatagan sa RA 6975 ang PNP Chief sa notoridad
nga idirekta ang deployment sa mga tauhan, gintudlok liwat sa balaod nga kaupod sa administrative control sa Napolcom ang pagripaso, pag-aproba, pagbaliktad o pagbabago sa mga plano nga may pagisumpay sa mga tauhan sa PNP. Bagay ni ang hingalimtan ni Torre. Aniya solong aksyon nga desisyon ang kinakitaan sa abuso sa poder. Wari liwat may himo si Pangulo Bongbong Marcos kundi sumugot sa gintatawag nga rule of law. Sa nayuna nga interview ni Arnold Clavio kan Napolcom Vice Chairman and Executive Officer Attorney Rafael Calinisan sa dunga Hunyo 26, 2025, sa unang balita, ginklaro niya ang Napolcom ang pulis sa mga pulis. Di rin naluwat maigin epektibo nga leader si Torre sa PNP kung ibabalik sa anay pwesto sinartates tungod kay may bitbit na sila nga personal nga delito. Among liwat ang di rin nira pagkaintindihan kan DILG Secretary John Vic Remulla ngan pera pa daw ang intriga sa bunga sa taga Philippine Military Academy, PMA, ngan PNP Academy kundiin naggraduar si Torre. Walang personalan. Kolom ni Arnold Claudio, tilamsik ni Igan, sa payagan Abante Tonight, August 26, 2025 issue. 12 minutos antes ang alas 5, mabalik kauman sa mga paibaro sa control. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Oras naton, may minutos antes ang alas 5 sa editorial yan ang adlaw sa napahayagan Filipino Star ngayon. August 28, 2025 issue, mabigat ang pasanin ni General Nartates. Nagtitikang pala si Anay PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga pagbabago sa pambansang pulisya pero ginliwanan dayon siya sa pwesto. Talalansar pala sa iya 5-minute response sa doon naglabay nga bulan nga si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. pa ang nag-anunsyo. Pati ang pagbabago sa hotline 911 ang ginanunsyo ni Torre. Siring ni Torre, ayaw na bil nga ang mga pulis sa presento. Tungod kay adala sa telepono,
Diri pa mag 5 minutos, maabot na sira. Pindutin la o i-dial ang 911 nga sulod sa 5 minutos, maabot na ang mga pulis. Pero nakalasan ang kadaman sa itong Lunes, ang gumawas sa memorandum sa Malacanang, nga ginliwanan na sa pwesto si Torre. Ginpirmahan ni Marcos Jr. ang mando nga nagsisiring. Para sa padayon nga mahusay nga pagserbisyo sa publiko, ginmamanduan si Torre nga i-turn over ang tanan nga mga butang, dokumento nga mga impormasyon nga may pag-isumpay sa iya opisina. May perma ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mando nga dagmit nga ipatutupad. Iginpahayag naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga si Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na ang bagong nga hepe sa PNP. Naghurar dayon kan Rimulya si Nartatis. Siring ni Rimulya sa press briefing at tatagan daw ni Marcos sa ibang posisyon si Torre sa gobyerno. Kundi siring ni Rimulya nga diri siya maram kung kakarauto ni Torre yan ang i-offer nga posisyon sa presidente. Kakulop siring ni Torre nga gingarawat niya ang pagsaliwan sa iya sa pwesto. Waray luwat daw siya sama ng loob kan Pangulo Marcos. Sa tunga sona ni Marcos, gindayaw pa niya si Torre nga ginsiring bago nga kampyon sa boxing. Ginayat ni Acting Mayor Basti Duterte sa Torre, San Suruntuay. Ginkarawat ni Torre, anayat, waray umabot si Basti sa venue sanglit gindeklara nga nagdaog si Torre. Sa pagsaliwan ni Nartatis sa trono sa PNP, dako nga responsibilidad ang papasano niya. Damo nga problema sa PNP nga unang-una na ang mga eskalawags nga miyembro. Damo nga pulis nga nabuburong sa landas. May nadadabi sa illegal drugs, hold up, kotong, ngan ano-ano pa. Damo unwanted ng batas nga tubtub yan na ang diri pa nadadakop. Ungay sa mga ginbibiniling san balaod nga wanted mao si Anay Bucor Chief Gerald Bantag nga utok sa pagpataya sa komentarista nga si Percy Lapid. Tanan sa mga nalingkod nga PNP chief ang may saad nga magakamada sa paglilimpyo sa hanay sa PNP. Ungay sa nagsaad si Torre. Pero diri pa nga niya na ipapatubad ang pagbabago sa PNP, ginliwanan na siya. Oray pa ginsiring si Nartatis sa mga himon nga pagbabago sa PNP. Unta ko na naman ang saad niya, tumanon unta niya. Ang mga mulupyo ang maihana naghulat sa pagbabago sa National Police, unta mahimo ini ni Nartatis. Amo ito ang editorial sa pahayagan Filipino Star ngayon, iyan na nga adlaw. Nga din naman kita sa column ni Nori Alquitran. May 8 billion nga rason sa pagpasaliwan kan Torre. May 8 billion pesos nga rason kung kinano napatalsik sa pwesto si ex-PNP Chief General Nicolas Torre III. Wow na wow! Tikom, sarado ang baba ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng DILG Secretary John Vic Rimulya kung kay nano ginliwanan si Torre. Kaya lang, waray nira mapungi ang mga espekulasyon. Ang nagsasarang nga marites sa Campo Crame, mga kakosa, may kabal sa palibot ni Presidente Bongbong Marcos nga karuyag magparking sa 8 billion pesos of budget sa PNP para sa 2026. Puros pangawat na laan na sa paminsar sining nga mga alipores ni Sanaton Pangulo. Siyempre, nadiri si Torre nga madumitan ang imahe niya sa korupsyon, sanglit gintabla niya ini. Di puga, mabuhay ka, General Torre. Diri wala ini maruyagi san karuyag pumitik sa 2026 gaa. Sanglit naghimo sira san pagi para mapatalsik sa Torre nga nagdaog naman sira.
si PNP OIC Lieutenant General Jose Melencio Tating Nartatis Jr. Ada, matugot nga yurakan dumitan ang pagkatao niya tungod na sa bilyones nga diri naman mayangad to sa iya bursa. Aragoy, ang sakit sa bangs nito. Sigun sa Marites sa Campo Crame, ang naging rason sa mga magpaparking sa 8 billion pesos sa budget ng PNP, mao ang request for endorsement and budget support for PNP firearms capability enhancement. Siring pa nga ang 8 billion pesos ang nakagahin para sa procurement sa 80,000 ka piraso nga assault rifles. Waray naman gerra nga ginatubang ang Pilipinas. May da ba Ginoong Bersamin at Boss John Vic Sirs? Ang suspetsa ni Kosang Angel Jose nakakuha na sa pauna nga bayad o komisyon ini nga kabal sa palibot ni PBBM. Sanglit abot langit ang paggius nira para maliwanan si Torre. Tungod kay tingali makalusot na sa duha nga houses ang budget sa Pinas ngan may bayaan sira sa kangkungan. Oo nga naman. Pag nagkataon, kwarta na, naging bato pa. May katuturan kaya ang 8 billion pesos na Marites na ito. Madamo pa nga Marites nga nagsarang yana, waray magayakan. Diri nagtitingog sira Bersamin, Boss John Vic. Nga iba pang opisyal sa Malacanang parte sa pagpatalsik kan Torre, di ba mga kosa? Kailangan pa bang i-memorize yan? Maging si Torre, ang mamingaw sa tinuod nga rason sa pagsaliwan sa iya. Baga, damdam niya ini. Tungkol kay waray niya si Puta ang turnover ceremony sa Campo Crame. Nga ginpangunahan ni Boss John Vic. Nagnininay-lilay pada si Torre sa next move niya. Pwede, di ba mga kusa? Kung sa bagay, diri ang magpadalos-dalos si Torre sa desisyon niya. Samtang diri pakalmado ang iya kasing-kasingan pagpinsar. Tingali, magsayop na naman siya sa pitad. Aba, may gindobol wami ang sitwasyon niya. Magyakan nala si Torre sa tamang panahon. Saya na kasi ang sentimento sa mga Pinoy, pabor kan Torre. Sumala sa era, kaya na si Torre ang ginliwanan nga nagtatrabaho para ipahamuban ang kriminalidad sa Pinas. Samtang ang mga nangawat sa bilyones sa flood control projects sa adalaghapon. Maging ang mga politiko ang nakakaragan kan Torre. Nga miskin matigaan ulo, trabaho pagyapon na sa pinsar. Mao talaga ang kinabuhi. Sometimes you win, sometimes you lose. Ambot sa kanding gamay bangs. Sa parte naman ni Nartates, magserbing ayat sa liderato niyan pantayan o higpitan ang 72% acceptance rating sa PNP sa liderato ni Torre. Sa pagkita ko naman up to the challenge sa Nartates tungod kay may nakalinya naman siya nga programa para gabayan ang PNP sa tamang direksyon. Abangan. Amod to ang kolom ni Non Alquitran Dipuga sa Filipino Star ngayon, August 28, 2025 issue. May 8 billion pesos na dahilan sa pagsibak kay Torre. Adyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mando ni Pangulong Marcos si lifestyle check tanan ng mga opisyalis sa gobyerno. Iginmando ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang lifestyle check sa tanan ng opisyal sa gobyerno sa butngasan kontrobersiya sa flood control project sa iba-iba nga parte sa nasod. Siring ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nga iginmando ni Watson Pangulo ang duridiritso nga pagsusuri sa mga records sa DPWH kasumpay sa mga manumalya nga proyekto sa ahensya. Pulong pa ni Castro, nga duridiritso ang investigasyon para matudlok ang mga ada sa luyo sa mga proyekto nga ngay unta makabulig sa solusyon sa permi na hitabo nga pagbinaha sa nasod. Saya na may ada na 11 nga proyekto ang personal nga na-inspeksyon ni Pangulo Marcos nga niniantikan sa Marikina, Bulacan, Iloilo nga Benguet, pero kadlaw kauman makarawat ang reklamo sa sumbong sa Pangulo website. Umabot na sa 9,020 nga reports
Ang nakarawat sa Pangulo sang nitpadayon niya ginagat ng publiko nga magsumbong parte sa mga manumali ang flood control projects sa ilang lugar. Isplikar naman ni Castro nga mga sakop na nga ahensya sa gobyerno mao ang magdudumaras ang lifestyle check sa tanan parte sa flood control projects tungod kay gintatagan nira sa karampatan nga pagtapod ini. Kundi kung may ada naman nga nakitan nga anomalya sa mga nag-iimbestiga, may ginsira ang iimbestigahan gawat. Amad to nato news update. Gina Vilon, iyo tagnotisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.